Isang magandang gabi sa ating mga kabayan dito sa Middle East and the rest of Asia, pati na rin dyan sa Europa. A very good morning naman sa ating mga ka-webties sa kabilang panig ng mundo, the United States of America. Muli nating balikan ang ilang mga bumitang balita sa mundo ng Web3 nitong nakaraang linggo. Mga balitang patuloy na magbibigay sigla sa mundo ng Web3 at Cryptoverse. Isang content creator ang tumanggap ng fake message na nagsabing restricted na ang account niya at kailangang ibigay nito ang login details niya through a bogus but pixel-perfect looking website. Kasunod nito ay tumanggap siya ng email di umano mula sa Coinbase na nagsasabing magta-transition na sa self-custodial wallet ang exchange. Bibigyan di umano ng 12-word seed phrase ang biktima na i-import sa kanilang account pero magiging dahilan ito para madrain ang crypto sa kanilang wallet. Grabe na talaga mga hackers sa paggawa ng mga paraan to get your crypto. Buti na lang safe ang mga Satoshi ko. Yan, okay. And lagi nating tatandaan, kaya nga naman sa mga friends natin dyan, na mga nagki-crypto, extra ingat po at baka magising na lang tayo, wala na, nalimas na yung mga crypto nyo ng mga hackers. Samantala, ilang mga economists ang nagsasabing crypto is starting to crack dahil sa delayed market response sa new tariffs ni US President Donald Trump. Oh no, ang mga tariffs daw have triggered declines in digital assets and equities globally na ramdam ng karamihan sa cryptoverse. Bitcoin fell 5.6% and down 27% from its all-time high. Bumaba din ang Ethereum as crypto markets saw heightened liquidations. Nakaapekto rin ng malaki ang mga tariffs ni President Trump sa mga stock markets around the world gaya sa Japan at Taiwan. Pero ang latest dyan is medyo pause na muna daw ang tariffs ni President Trump sa ibang mga bansa for duration of 90 days pero sa China tuloy pa rin ito. Kung ano man ang magiging epekto nito sa ating crypto industry ay malalaman natin iyan in the coming days and we will keep you posted. Ang mga Bitcoin developers naman ay racing to protect the world's largest cryptocurrency, Bitcoin, mula sa kakaibang threat na dulot ng quantum computing. Nananatili kasi ang threat ng quantum decryption na nagagawa ng mga quantum computers para i-expose ang mga public keys ng mga Bitcoin stored in older addresses. Ilang mga proposals ang binigay ng mga experts para protektahan ng mga Bitcoin users and traders. Isa na dito ang pag-update ng Bitcoin code wallets at monitoring tools at nagkakaroon ng backups hanggat maaari. Isa pa na tinitignan solusyon ang mandatory migration sa mga so-called quantum-resistant addresses, migration protocol na isang long-term protection against future attacks. Kaya para sa mga may mga Bitcoin dyan, start your research and make sure that your precious coins stay secure and future safe. Samantala, napag-uusapan din lang ang safety ng inyong crypto. Isang San Francisco startup na tinatawag na Octane ay naniniwalang makakatulong ang AI sa mga sitwasyong ganito. Ang Octane ay isang AI-powered code auditor na nag-a-assist sa mga developers in real time by identifying vulnerabilities habang sinusulat nila ang code nila. So nakikita ang mga kahinaan bago pa naman ito maging full software. Maganda nga ang proposals ng Octane in fighting cyber attacks, lalo na kung patungkol sa blockchain at crypto. In fact, nakukuha na ito ng $6.7 million funding mula sa Winklevoss Capital at R-Type. Dagdag pa ng Octane na long-term ang vision nila and will go beyond catching bugs and will redefine how security is built into the development process para mas maging safe ang crypto space. Magandang malaman na despite na napakaraming hackers na nagkalat ngayon, meron pa rin namang nag-iisip kung paano sila lalabanan and how to keep crypto safe for everyone. And rounding up our news for this week, crypto exchange na Kraken na ipag-collab na with MasterCard to launch crypto payment solutions in the UK and Europe. This landmark partnership will enable customers to experience real-world Bitcoin and crypto payments at over 150 million retailers Europe-wide. Naniniwala ang Kraken na crypto is transforming the payments industry at nakikita nila na hindi magtatagal ang global commerce and everyday payments will be powered by crypto assets. Dagdag pa ng Kraken na ang partnership nila with MasterCard is major step para ma-realize nila ang kanilang vision to unlock the full potential of crypto assets in everyday life. At yan ang mga mainit na balita at mga bumidang happening sa Web3 this week. Ako po si Adrian at huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel and hit that notification bell for more updated contents mula sa Pinoy Web3 TV. At muli, ako naman po si Krista Tumus. Makita-kita tayong muli as we give you what's hot and what's trending dito lang sa patuloy ninyo pinagkakatiwalaang pagdating sa Web3 news and happenings.
Web3 Chronicles! You know what? That AI that is empowering, everyday transactions. Well, I'm not scared of AI though. We should put Rod back here. You guys talk Yeah, about it. I'm telling you the good stuff about it.